talagang binabalya, talagang pinapalo, pinapasista. Yung mga kasapi ng KOJC at nakadikit. Andyan yung mga armas ng mga pulis. Hindi sila nag-iisip. Isang KOJC lamang ang bumigay. Pag tinignan niya mga demonyo to mga to, nakakatakot. Sapagkat yung close quarter battle yun pwedeng agawin sa kanila yung mga baril na hawak nila. Subalit, hindi ginagawa ng mga reliyosong tao yan sapagkat ang paniniwala ay mapaparusahan ito mga to. Parurusahan ito ng Ama. Subalit yan po ay may hangganan. Yan ang aking kinakatakot personally. Sa aking karanasan, nakakatakot po yan. At ako'y umaasa na sana ay manatili yung ganyang pagkapasensya, yung paniniwala sa kapayapaan ng mga KOJC members. Ang gawin po natin ay patuloy natin kumbinsihin ang ating mga kamag-anak, ang ating mga kaibigan. Palakasin natin itong pagtitipon na to, sapagkat dito po nakasalalay ang ating lakas. Hindi sa karahasan. Hindi sa karahasan. Hindi po tayo mag-i-encourage dito na labanan natin, agawan natin ng mga baril, yung mga pulis. Hindi natin. Walang ibang pupuntahan yan. At ulitin ko, huwag ninyong kalilimutan na itong kaguluhan nato, nagsimula ito sa Kongreso sa pamamagitan ng panulusol ng mga komunista ron. At huwag din ninyong kalilimutan, kaya napilitang magdeklara ng martial law. Baka ito ang hindi naunawaan ni President Bongbong. Sana mapanood niya ito at marinig niya ito. Yung mga kasabwat nila na 3 komunista sa Congress, yan ay mga kasama noong mga komunista na nag-itya ng granada sa Plaza Miranda noong August 21, 1971. Alam po ba ninyo yun? Sino nakaalala dito? Sino nakarinig dito ng pangyayari na nang binomba yung Plaza Miranda noong August 21, 1971? Inityahan ng 3 granada. I-google po ninyo para malaman ninyo. Ang sinasabi ko sa inyo, para magtagumpay, para maagaw ang kapangyarihang pampolitika, gagawa ng pinakamasamang anyo ng karahasan ang mga komunista. At kasama yung mga komunistang nasa Kongreso, yung 3 na yan. Yan ang hindi naiintindihan ng Presidente. Yan ang hindi naiintindihan mabuti ni Speaker Romualdez. Wala kayong mapapala dyan sa mga yan. Akala ninyo, nagagamit ninyo, pero mas nagagamit kayo. Sapagkat ang layunin nila ngayon ay katulad ng layunin ng pag-iitya ng granada sa Plaza Miranda. Yan ang gusto kong liwanagin sa inyo. Ang malaking rally sa Plaza Miranda, yung political rally ng Liberal Party, ay inityahan ng granada. Pinaityahan ng granada ni Jose Maria Sison upang magkagulo, upang maraming mamatay, at ibibintang kay Ferdinand Edralin Marcos na pinaniwalaan ng mga tao. Nagalit ang mga kabataan at maraming sumama sa amin sa kabundukan. Maraming humawak ng armas. Sila yan. Kasama po yung mga yan nung panahon ng kabataan nila. Sapagkat yung mga yan na natitira dyan, maliban kay Raul Manuel, hindi kami nagkakalayo ng edad niya mga yan. Mga miyembro ng Communist Party of the Philippines siya. At yung intensyon nila noon, kung bakit inityahan ang Plaza Miranda ng Granada ay upang magpatayan yung mga naghaharing uri. Ano nangyari? Halos magpatayan talaga yung Nationalista Party at Liberal Party. At inuulit nila ngayon.
Inuulit nila ngayon. Gusto nila ay magpatayan ang mga Marcos at mga Duterte. Naintindihan po niya? Yan ang hindi masyadong nauunawaan ni President BBM. Ipinagagamit niya, pumayag siya. Inaproba niya yung proyekto sa House of Representatives na gamitin itong mga komunista para usigin ang mga Duterte. Okay. At sa pag-usig sa mga Duterte ay kinakailangan tirahin si Pastor Kibuloy at ang KOJC upang tanggalan, i-deprive, alisan ng pinakamatalik na kaibigan at mapagkakatiwalaang kasama hanggang kamatayan si Rodrigo Duterte. Yan pong pagtira, mga taga KOJC, tatandaan po ninyo to. Yang ginagawa, yung dinaranas na kahirapan ng mga KOJC, yung ginagawang pag-usig kay Pastor Kibuloy. Ang layunin niyan ay ubusin talaga kayo upang ang mga Duterte ay hindi na makarating ng 2028. Pare-pare yan. Pagtitignan niyo yung ginagawa nila, pati yung ginawa nilang panggugurgur kay Vice President. Matatapos na po ako. Bago ako magtapos, meron lang akong idea, Mumungkari, na sasabihin dito sa inyo. Asahan natin na si BP Sara ay hindi bibigyan ng kahit na 5 budget. Isisiro nila yan. Ako'y nagmumungkahi na doon sa 32 million na bumoto kay BP Sara. Exactly. Mag-contribution tayo. Yung simula ng piso para kay Inday, 32 million na yon. At si ate na galit dito, baka hindi lang piso ibigay, baka 100 piso. Kaya po natin na napondohan ang Office of the Vice President nang hindi tayo aasa dito sa putangin ng gobyerno na to, dito sa Kongreso. Di mo pera yan! 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 Ito po. Yung controversial na tinatawag na confidential fund, yun po ay salapi na hindi dapat pinag-uusapan sa Kongreso yun. Sapagkat yun ay pondo na ginagamit sa security operations at yun ay laban sa mga komunista. Kaya galit na galit sila. Ngayon, ipakita natin na talagang galit na tayo dito sa mga komunista na to. Tayo ang magpondo. Tayo ang magpondo para tuluyan ng ibagsak ang Communist Party of the Philippines at New People's Army. So, mag-uusap-usap po kami. Kung pakikinggan at magkakaroon ng interes ang mga kasama natin, pag-uusapan po natin ng seryoso yan at maaaring maglunsad tayo ng kilusang piso para kay Inday. Mabuhay po kayo! Laban kasama ang bayan! Laban kasama ang bayan! Laban kasama ang bayan! Laban kasama ang bayan! Ayan mga kapatid, nakita po natin kung ano ang pwedeng gawin ng Communist Party of the Philippines, hindi lamang sa loob ng pamahalaan, kundi sa buong Pilipinas. Ito ngayon pa, nagaganap ito ngayon
sapagkat si Marcos ay desperado na manatili sa poder lagpas pa sa 2028 at iyan ang kanyang sinimulan sa paglusob sa Kingdom of Jesus Christ at sa Davao sapagkat ito lahat ay dahil sa pagkagahaman sa kapangyarihan at yaman ng bayan. Eric, nakita po natin ang ating kapulisan. Gusto lang dugdugan yung binanggit ni Ka Peter patungkol sa ating mga kapulisan na nasa loob ng compound. Ang kanilang mga armas ay nakakalat doon. Eto, si Kuya, baka hindi na to, baka maglakad ka na lang pa uwi. Sabi niya, Sir, umpisa na natin. Ito, contribution ko. Sa piso, para kay Sarah. Yung 20 naging 70 pesos. Ganyan po. Ganyan. Utang na Congress, isiro niya na. Huwag niyo nang bigyan ng pera si Inday Sara. Eto. Para sa Pilipinas yan! Okay. Thank you, Kuya. Ita-turn over natin ito sa grupo ng Sara Cares. Pwede bang Karen? Yes! Alika rito ate! Ito po. Kasama natin dito si ate ang mga grupo ng Sara Cares. Inday Cares. I'm sorry. Inday Cares. Ita-turn over po natin dito. Utang na. Madudurog ang puso ka rito. Mapapanood. Yung pamasahe po ninyo, wag niyo nang Maraming salamat po, mga Pilipino! Isang bansa! Isang liwa! Maraming salamat po sa inyo! Laban! Kasama ang bayan! Kasama ang bayan! Laban! Kasama ang bayan! Laban! Kasama ang bayan! Laban! Kasama ang bayan!
nakakaantig ng puso. Magsama-sama na po tayo. Kailangan na po natin magpunta rito. Laban na to. Sobra na. Tama na. Layas na. Ito po ay pagpapakita ng bayanihan at pagkakaisa ng mamamayang Pilipino na nagmamahal sa tunay na demokrasya at tunay na pamumuno. Ipagpapatuloy din natin mamaya. Ito ay kaban at pagkakaisa ng mamamayan. Nakakaantig puso ang pagkilos ng sambayanang Pilipino sa pagsuporta sa susunod na Pangulo ng Bansa, Sara Duterte! 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 Mga kasama, your attention please. Siyempre maraming salamat, pero bago ang lahat, gusto ko po lamang pwedeng hingan ng itong si Kuya na katabi ko sa kaliwa. Siya yung unang nagpresenta ng 20 pesos. At sabi niya, nilapitan niya ako. Pagkatayo ko dito, umupo na ako rin, nilapitan niya ako. Sabi niya, sir, umpisahan na natin yan. Inabot niya yung 20 pesos niya. At ito po yung titis. Itong tinatawag nating a single spark can start a prairie fire. Maglalagablab ngayon yung tulong para ponduhan si Inday Sara. Thank you, Kuya. Sa ngalan ng Panginoon Diyos na tayo nandito. Ako, dati rin akong sundalo. Way back 1975, pag-take out namin sa pag-training namin way back 1975 sa Army. Ang aming pag-take out, Code of Conduct of a Filipino Soldier. Number 1, I am a Filipino soldier. I will obey all laws, legal, I am a Filipino soldier. I will obey all laws, legal orders, and decrees of my for superior at all times. Number 1, I am a Filipino soldier. I will support and defend to the Constitution of the Republic of the Philippines. Number 3, I will fight all forces that will destroy the freedom and independence of the Filipino people. Number 4, I will uphold the supremacy of the civilian authority over military in war on and peace. Number 5, I will obey all laws, legal orders, and decrees of my local superior at all times. Number 5, ang pinakamasakit sa lahat. I am a Filipino soldier. I will live and die in a true Filipino tradition. Valor, honor, duty, and loyalty. Sa all days, I pledge my life, my treasure, and sacred honor. Hindi ko lang isabi ang pangalan ko, baka mag-ising ang mga kasama ko. Kasi ang kasama ko iba naging general, retired, na may major general, mayroong na lieutenant general pag-retired. Marami na pong buhay pa ngayon. Hindi ko lang kami at first bat na trini sa Camburgos, Ortigas City. Alam na kung sino ako. Hindi ko lang isabi ang kasi ang ilang ginagawa, they are against the Geneva Convention Article of War and Engagement. Bakit? Bakit hindi na tinutulungan ang naghihingi ng tulong na tamaan ng tear gas na ngayon
ang mga, patawarin mo na ko, ang mga pulis, ang tawag ko, hindi na pulis, terorista na. Parang walang nangyari. Ang pangahay nga, ang pinakamasakit sa lahat, ang ambulansya pa hindi pinapasok. Ngayon binaligtad pa nila, nagdala ng pagkaso, ang mga suloob ng KOGC na obstruction of justice. Mga kababayan, wake up! Manon nga, nakaisip ako, umpisahan sa kabutihan, kaya divine justice and divine intervention must be upheld in this country. We love the country Philippines. I love you all. Kasi dahil ito, nakaiyak ako dahil sa aking karanasan na aking pagkasundan ng binababoy nila ang suot naming uniforme. Na, Pastore, you have no place in the armed forces. You are not, you have no right to stay in the armed forces, even in 1 second. Thank you very much and good evening. Yun po ang tunay na sundalo na naglingkod at nag-alay ng buhay para ipagtanggol ang batas, ang konstitusyon at ang kalayaan ng mga Pilipino. Maraming salamat, Tatay. Thank you for serving our country. Saludo! Umawit muna tayo.